Hi guys, long time no vlog. And ang dami na nagbago since my last video. Like, for example, may internship na ako. I had a lot of events. Tapos na yung second year ko. And overall, I grew a little bit. So, ngayon, pupunta pala akong dentist. So, kaya nagpe-prep ako. Nagbago rin pala yung setup ko. So, I don't know, astig na siya. It's the research attention is all you need. Ewan ko. Gusto ko lang yung i-frame kasi ang astig lang ng research yan. Impostor, hindi akin to. Ba't andito? Pero ito akin yan. Ito na rin yung setup ko. Oh, may bago pala akong keyboard. So, ayun nga. Pupunta akong dentist. Kailangan akong mag-floss. Para naman presentable dun sa dentist ko. To be honest, hindi ako pumunta na for like 2 months and alam kong yari na naman ako. I've been having a lot of problems lately. Kaya nahirapan akong pumunta. So, ngayon naman, I'm much better at dealing with things. So, nga pala, mabalik tayo. Yung about sa pagbabago. Honestly, I've been dealing with a lot of, let's say, problems with change lately. To be honest, it's been like that for a few months now already. And at this point, I'm starting to accept it little by little. I realized na change is normal. Changes na I don't know that will happen is very normal pala. I'm not feeling myself for the past 2 months. You know, that made me feel scared. That made me feel na something wrong is happening to me. Pero maybe I'm just growing, you know. And for the past few months, it's been uncomfortable. Pero I've realized na growing is supposed to be uncomfortable. So, meaning, nagpadala ako sa takot. Kasi, alam mo yun, takot ako sa mga bagay na hindi ko makontrol. And when it felt like I was losing control, and it felt like I wasn't steering the wheel anymore, dagdag mo pa yung pressure na nafe-feel ko when I was down. It felt like I was being left behind, or sabihin natin yung agos ng buhay is too fast for me. Good thing I also reached out. Really helped me out, you know. Really helped me realize things na I wasn't really alone. And it's okay to be left behind. Because sarili-sarili naman tayong buhay, di ba? Tsaka, ano na-realize ko, shouldn't be too hard on yourself. Sarili mo rin naman yung kakampi mo habang buhay. So, bakit nakikipag-away ka pa, diba? Why don't you settle your differences and just live with it? I'm all set, so tara, alis na tayo. Ayun nga. Alam niyo, ang buhay parang umaaraw, umuulan talaga. Kasi minsan hindi talaga natin alam ginagawa natin. Honestly, totoo yun. Up until now, hindi ko pa rin alam anong gagawin ko. And for sure, maraming taong nakakaramdam na nawawala sila. Kung saan ba talaga patungo. Napapaisip na dati, sure ka, desidido ka, at parang kaya mo lahat. Ngayon hindi eh. Ang bilis mo na mapagod, ang bilis mo na matakot, at ang bilis mo na ring sumuko. Pero di ba gano'n naman talaga. Nagbabago tayo, pero changing doesn't always mean it's bad. Even if sa tingin natin, masyado na tayong huli para magbago. Na tila ba parang basang-basa na tayo sa ulan. Bakit po? Open up, bitch.
Ikaw, boss. Ano meron sa atin? Wala. Ang gagawin natin? Hanggang tayo. Jogging. 30 kilometer, 1 hour. Ito na naman tayo, pre. Tayo na naman. Let's go! Okay, mabalik tayo. Alam naman nating lahat na every time na umuulan, ay umaaraw pa rin naman after. Parang ikaw. Tingnan mo, kahit naman pagod ka na, and kahit feel mo talong-talo ka na talaga, or tingin mo basang-basa ka na, nagagawa mo pa rin magpatuloy sa araw-araw mo kahit konti. 'Di ba? Kaya kung sa tingin mo nahuhuli ka na or sa tingin mo nawawala ka na, huwag kang mag-alala. Kasi nagbabago ka lang. Nag-grow ka lang, and growing is really supposed to be uncomfortable. Sige, Brazilian dance tayo for the Ayaw, di ba? Nag-warm up tayo. Sila tayong gagaling. Hindi mo alam. Yung gagawin. At oo, alam ko na yung discomfort na yun yung nagpapabigat sa atin. And minsan, ma-overwhelm talaga tayo. And normal lang na ma-overwhelm kasi tao ka. Kaya normal lang din na mag-share ka ng bigat na yun. Kaya huwag ka mag-alala kasi hindi ka mag-isa. Promise yan. Iniisip lang natin na mag-isa tayo. Pero at the end of the day, lagi namang may taong handang makinig sa storya mo. Ano? Parang yun pagtapos Bago di ba? fresh ligo. Sa ano siya eh. Sa napadpad. Huwag kang ma-pressure kasi ang buhay, alam mo, parang expressway lang yan. Lahat tayo may sariling kotse, sariling buhay. Kaso pag tayo ang driver, lagi natin natitignan yung ibang sasakyan sa paligid natin. Kaya ganun, lagi nating nakikitang may nag-overtake, may mga nasa likod natin, may mga kapantay natin na minsan mas maganda o mas pangit yung sasakyan. Lagi na lang natin kino-compare yung kung asan tayo ngayon sa kung asan na yung iba ngayon. Pero minsan nakakalimutan natin na isipin na kanina nasa EDSA lang ako, ngayon nasa Bulacan na, di ba? Lahat tayo gumagalaw eh. Pero kung titignan mo at ikukumpara mo lagi ang sarili mo sa kotse ng iba, baka makalimutan mong ma-appreciate kung nasan ka ngayon. Na ang layo na pala ng nadating mo at kung mapatigil ka man sa gasolinahan kasi naubos, kailangan talaga magpagas at magpahinga minsan. Aalis at aalis ka pa rin naman lagi, di ba? At oo, alam kong napaka-importante pa rin na alerto ka at tumitingin ka sa labas kapag nagde-drive ka. Pero wag mo naman sana kalimutan yung mga taong kasama mo sa kotse, kasama mo sa buhay. Na nandyan lang lagi para tulungan at samahan ka kapag kailangan mo ng kausap. Kaya kahit nagbabago tayo at kahit natatalo tayo, huwag mo isipin na nahuhuli ka na. Matakot ka man, edi gawin mo ng takot. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, umaaraw pa rin naman pagkatapos umulan.